Kahapon may drama itong mga DDS na ano, yung Rage daw, oo. Rage, oh, ano ba 'to? Ano bang Rage? Rage Against the Machine. Ano daw, Reform Alliance for Good Governance and Accountability, oo. Good governance tapos Duterte ang namumuno sa inyo, anak ka ng tipaklong, mukha naman tanga. Mukhang tanga naman yun, Diyos ko, fools on parade. Oo, hindi sila bulls on parade, fools on parade sila guys, oo. Ano yung raga? Ano yung raga? What do you mean raga? Oo. Anong raga? Hindi ko gets yung raga, sorry. Ano yung raga? Baka rugs. Sabi ni JK baka rugs, oo. Oo. Ano yung raga? Hindi ko gets, eh. Ano yung ano, ano yung James? Ano yung raga? Ragamuffin Girl. Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Ah, raga. Oo. Oo nga 'no? Dapat RAGGA. Ano yung E? Yung E, wait! Hindi ko naiintindihan. Ano yung E? Oo nga 'no, saan mo nakuha yung E? So dapat rag lang, rag. Oo, trapo. Dapat kasi, dapat rag lang, trapo, oo. Yun, hindi, accountability, 'di ba? Ang bobo, wait. Bakit E yung huli? Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Baka akala nila spelling ng accountability, letter E, hindi accountability. Accountability. Ano ba, meron siyang accent, kaya accountability. 'Di ba? Kaya siya accountability kasi meron siyang accent. Taga call center pa lang. Diyos ko. Oh my goodness. Actually kung tutuusin dapat rag lang, rag. Or raga. Mm, raga, oo. Saan nila nakuha yung E? Oo nga 'no, hindi ko napansin, Hindi ko napansin yun, yung letter A sa huli. So, puwede namang, raga, kaso walang sense, oo. Ang bobo pala talaga nila ano, accountability. Sige na lang, accountability na lang. Diyos ko, oo, ewan, ewan ko sa inyo. Mm. Panoorin natin sandali. 5 buwan nang hindi nagpapakita sa publiko si Senador Bato de la Rosa pero sa paglulunsad ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability or RAGE Coalition. Nagpadala siya ng isang audio message para suportahan ito. Ang RAGE Coalition layong pagsamasamahin ng iba't ibang sektor para manawagan laban sa umano'y katiwalian sa gobyerno. May unang balita si Jamie Santos. Formal nang inilunsad ang RAGE Coalition o Reform Alliance for Good Governance and Accountability, isang multi-sectoral alliance na binubuo ng iba't ibang grupo na naglalayong isulong ang reforma, transparency at pananagutan sa pamahalaan. Layunin daw ng RAGE Tignan niyo yung mga kasama dun sa Rage o sa Raga. Isang scammer, isang sinipa dahil sa corruption, isang ano, ginamit ang pera ng taong bayan para sa chicks niya, ayan yung isa. Mga member na yan. Sino pa?
Oh, isa pa 'yan, oh, tawag dito, si LTG. Si CLTG ayan, oh, andiyan. Oh, ano pa? Ano pang Diyos ko. Oh, si Wonderboy andiyan din. Oh, may kanya-kanyang issue ng corruption. Tigas sa baba ka, eh, 'no? Ang labo. Ang labo, eh, labo talaga men. Oh, tuloy natin. o Reform Alliance for Good Governance and Accountability, isang multi-sectoral alliance na binubuo ng iba't ibang grupo na naglalayong isulong ang reforma, transparency at pananagutan sa pamahalaan. Layunin daw ng Rage Coalition na pag-isahin ang magkakaibang sektor sa panawagan laban sa korupsyon, pagtaas ng presyo ng bilihin at umano'y pang-aabuso sa kapangyarihan. Kabilang sa mga pangunahing partidong bumubuo nito ang PDP Laban, Partido Reforma at Reform PH. Itinalaga bilang pangunahing convener ng koalisyon si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Sa kanyang talumpati, binanatan niya si Alam niyo ang ano 'no, etong si Baste pakul lang talaga 'tong hayop na 'to, eh. Pakulkul lang talaga 'tong hayop na 'to. Walang ano 'yan, eh, wala talagang tawag dito, wala talagang dulot sa mundo. 'Di ba nagsasalita siya, yung ano siya, eh, para siyang ano, para siyang yung typical na para siyang teenager pa rin gano'n. Utak-utak teenager, rebellious kunyari, pero nung hinamon ni Torre, umatras ang bayag, 'di ba? Nguya-nguya, 'di ba? Alam niyo mga kababayan, kasi kung alam mo namang magtotalk ka, eh, magsasalita ka sa harap, it's courtesy or paggalang na lang sa mga taong nakikinig sa'yo na tabi mo muna yung chewing gum mo boy, oo. Hindi naman siya nakakaangas tignan, eh, oh, nagmumukha ka ng tanga parang ano, walang pinag-aralan. Eh, yun nga lang ang tanong meron ba? 'Di ba? Di natin alam. Pero I mean yung tattoo niya wala akong pake diyan, eh, walang issue sa'kin yung tattoo, pero yung nagche-chewing gum ka parang pakul o baka yun ang gusto niyang gawing ano niya, baka yun ang gusto niyang gawing ano, parang, ah, trademark niya o parang gano'n. Dun siya makikilala sa chewing gum. O baka bad breath 'no, Jums, ano, Smudge. Baka bad breath kasi siya kaya gano'n, oo. Gano'n talaga 'pag ano, 'di ba? I mean, naman. Wag namang pakul, oo, 'di ba? Hindi naman kailangan 'yan. Pangulong Bongbong Marcos. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan. Sige, Ibig sabihin, Isa sa oo. Ganyan ang utak ng tanga, oo, yung sinabi na yan ni Baste. Ganyan siya kabobo, mm. Ang sinasabi niya, hindi mo puwedeng isisi yan sa ibang administration kasi nangyari sa administrasyon mo yan, gano'n ka katanga. Eh, nag-umpisa nga siya 2018 'di ba, 2020 meron na, oo. 2020 meron ng ghost project, anong ginawa ng tatay mo? Wala, nganga, oo. Ganyan ka kabobo, ganyan ka katanga, ganyan kabobo mga DDS na naniniwala sa'yo. Langya, pagpatay nga, eh, mga krimen nga may prescription period, eh. Yung iba umaabot ng 20 years. Yan pa, corruption? Bobo pala 'to, eh. Bobo mo, Baste. Tanga-tanga mo. Diyos ko. I mean, 'di ba? I mean, dinadaan mo sa, maangas ako, maangas ako. Eto, ngiwi. Yan ang yan ang sign ng addict, oh. Eto pala tunay na ngiwi, eh, yan si Baste, oh, oh. Ngiwi. 'Di ba? I mean,
Ano nakukuha na ano ba napapala ng angas? I mean seriously, oo. Maliban sa maliban sa matapang ka lang kasi meron kang security, 'di ba? Si Tony nga inatrasan mo, eh, matandang lalaki na yun, inatrasan mo pa, ano ka ba Diyos ko. Yan talaga 'pag adik. Diyos ko, tapang-tapangan pero hindi, wala, duwag 'to si Baste. Diyos ko. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, Isa sa nagpahayag ng suporta ay si Senador Bato de la Rosa na ilang buwan nang hindi umaattend ng sesyon sa Senado. Sa panahong ito, hindi na sapat ang kanya-kanyang laban. Kailangan natin ng isang tinig, isang direksyon, at Tago ng matibay na isang tinig paninindigan pero nakatago. laban sa katiwalian, pag-aabuso at mga hakbang na naglalayong patahimikin ang oposisyon. Inaasahang palalawakin pa ng Rage Coalition ang kanilang hanay sa mga susunod na buwan. Ito ang unang balita. Jane Grabe yung chewing gum 'no? Imagine isang oras ka na isang chewing gum lang ninunguya mo, wala ng ang tigas na niyan men. Ang tigas na wala ang tagal na yan men. Diyos ko, kadiri na. 'Di ba, I mean, mga kababayan imagine ninyo, kung gaano kahaba yung event, isang chewing gum lang ang inuya niya, ang tigas. Oo, okey lang naman candy 'di ba? Candy okey na yun, tunaw yun, eh, pero chewing gum talaga. Ang bobo talaga ni Baste. Wala talagang kaano-ano, eh, 'no, walang kaayos-ayos sa buhay, eh. Pero mga kababayan, meron akong gustong i-highlight, oo. Eto muna, mas gusto kong i-highlight 'tong speech ni Bongo. Kasi meron siyang sinabi. Sabi niya, "Makababalik lang tayo sa normal kung Duterte daw ang mamumuno," sabi niya, oo. Sabi niya. Rito. Galit po ako sa maling sistema. Galit po ako sa anumang uri ng korupsyon. Galit po ako sa anumang nagpapahirap sa taong bayan. Ewan ko sa'yo, CLTG. May mga taong katulad ko na tahimik lamang, pero huwag ninyong ipagkamali ang katahimikan. Ang katahimikan namin ay hindi kahinaan. Ito ay pagpili ng tamang paraan at tamang panahon para lumaban. Hindi po ako maingay na tao, pero malinaw po ang aking paninindigan. Dahil sa kabila ng lahat, iisa po ang galit natin sa anumang nagpapahirap po sa bawat Pilipino. Ang akin pong ninanais sa ngayon, ang wish ko po ay makabalik tayo sa normal na pamumuhay. Ito yung panahon na napakahirap po maging politiko. 26 years po akong nalilbihan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Masarap pong makapaglingkod sa bayan. Sinungaling Ang sarap to. pong makatulong sa bawat Pilipino. Sinungaling ka, Pero oy. ito yung panahon na napakahirap pong maging Ano? politiko. Kaya pinagdadasal ko po, unang-una, na makabalik tayo sa normal na pamumuhay. At mangyayari po yan kung Duterte po ang mamumuno. Duterte! Ewan ko na sa'yo. O, diyan ka na lang. Ang sabi niya, sana daw bumalik sa normal na buhay. O, at mangyayari lamang daw yan kung Duterte daw ang nakaupo. Sabi ni Bongo. So para sa kanila mga kababayan, ano ba ang ibig sabihin ng normal? Normal para sa kanila na nasa poder ng kapangyarihan o yung normal sa pananaw nating mga hampas lupa? Kasi iba yung normal sa kanila, eh. Yung normal sa kanila mga kababayan, yung malaya sila nakakakurakot, malaya silang nakakapatay ng mga kalaban nilang mga drug lord, yung malaya silang nakakapagnakaw sa kaban ng bayan, yun yung normal sa kanila nung panahon nila. Halimbawa, eto, sinabi ko na kanina, yung Ghost Project, panahon ni Rodrigo Duterte nag-umpisa.
Palagay niyo walang alam diyan si Secretary Villar? Ngayon Senador Villar? Mm. Palagay niyo wala siyang alam diyan nung panahon na 'yan? Bakit wala silang napapanagot? Bakit wala silang napakulong? Ni naimbestigahan, wala. Hmm. Panahon niya ng ano, eh, ng Duterte guys. 2020 pa lang. Yung mga Diskaya umamin, ang sabi nila yumaman sila sa DPWH noong 2016. Hmm. Si CLTG bilyong-bilyong proyekto ang nakuha simula nung umupo ang Rodrigo Duterte bilang pangulo. Oh. At mga kababayan, 'wag nilang ikakaila kasi nung panahon ni Rodrigo Duterte, yung isang kaibigan ko or yung dati ko palang boss na kaibigan ko na ngayon, tinawagan ako, ang sabi niya ASEC siya ng DBM at ang yumayaman daw sa DBM ay yung Davao Boys, oh. No joke 'yan. Hmm. Sa sobrang inis niya, nag-resign na lang siya bilang ASEC. Umalis na lang siya ng ng DBM. No joke 'yan. Gano'n kalala guys ang corruption nung panahon ni Rodrigo Duterte. Oh, panahon ni Rodrigo Duterte yumaman ang, mga kaibigan niya dahil sa Parmali, ayan, oh, nagyamanan sila diyan. Tinake advantage nila yung pandemic para umorder ng napakaraming mga gamot, napakaraming mga face shield, napakaraming mga face mask, tapos ibebenta nila sa kanilang mga ospital, sa kanilang mga wherever, ibebenta nila ng mas mahal, oo. Sa DOH pala. Si Parmali umorder ng ano, napakarami, nag-bid ng napakarami, pero ayun, wala naman palang kapasidad na mag-deliver, oo. Kumita ang Duterte diyan, kumita ang Bongo diyan, kumita ang mga kaibigan ni Rodrigo Duterte diyan, oh. Which by the way, baka nakakalimutan natin yung isang kaibigan niya ay drug lord ng Asia Pacific, si Lin Weisong na may-ari ng Parmali. Akala ko pa ayaw niyo ng drugs. I hate drugs. Tapos yung kaibigan ni Rodrigo Duterte na si Lin Weisong, drug lord. Ah, gano'n. Hmm. Michael Yang, si Peter Lim. Yung Chinese triad, pinasok ni Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Napakawalang yan, di ba? Hmm. Gano'n kalala mga kababayan. Gano'n kalala. So nasaan? Nasaan yung sinasabi ni Baste Duterte? Ang gusto niya kasi kalimutan, eh. 'Di ba? Ang gusto niya kalimutan. Eh, hindi puwedeng kalimutan, oo. Pagbayaran niyo yung kawalang-yaan niyo. Kayo nga nagnakaw ng 51 billion, eh, sa flood control, eh, 'di ba? Balik natin 'to, ghost project. Hmm. Si Pulong kumita ng 51 billion sa flood control. Yung kaibigan niya si Eric Yap, 36 billion sa Rocknetting. Napakawalang hiya, 'di ba? Ano sige, anong pinaglalaban nilang good governance and accountability? Eh, yung grupo nila ang nag-uumapaw sa corruption. Oo, yung grupo ng mga Duterte ang nag-uumapaw sa pagnanakaw, na hanggang ngayon hindi pa sila wala pang napapaano sa kanila kahit isa. Mm, wala pang napapanagot sa kanila. Hmm. Si Leandro Lebiste in-scam ang Pilipinas sa pamamagitan ng solar para sa bayan. Ibinenta niya sa halagang 34 billion pesos. 'Di natin alam kung naghati sila mag-ina dun, 'di ko alam. Kasi, ni-railroad ng nanay niya yung ano na yun, eh, yung batas na yun, eh, yung legislation na yun, solar para sa bayan, 'di ba? Nasaan ang pinaglalaban yung good governance? O yun si Alvarez,
Ginastos ang pera ng bayan para magpagawa ng private road papunta sa bahay ng ano niya, ng, babae niya. Yung anak niya mismo ang naglabas ng balita. Oh, asan ang good governance? Actually, dapat yung pangalan talaga nila, burahin na yung E. Oo, burahin na yung accountability. Burahin yan. RAG lang sila, RAG. Oo, actually kailangan baguhin nga rin yung buong pangalan, eh, oo. 'Di ba, Tita Malaysia, salamat sa super Wow chat. naman! Wow! Wow! Palitan niyo yung pangalan niyo. RAG lang kayo, trapo, mga trapo. Kayo lang yun, trapo. Hindi kayo good governance. Oo. Ano lang kayo, pa eto, medyo mapapamura lang ako, Ano lang kayo, Reform Alliance for Gago, yun lang kayo. Oo. Alliance for Gago lang kayo, totoo lang, no joke, no joke. Kaya RAG lang kayo. Mga trapo, buwisit. 'Di ba? Kaya nga ano, kaya nga pinagsalitaan sila ni Yuse Claire kanina sa ano, sa press briefing, Sana ba yung ano ko, yung kay Yuse Claire ko. Eto. Eto. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. On another matter, ma'am. Ma'am, kahapon po ay nabuo ang Rage Coalition at pinamumunuan ito ni Davao City Mayor Baste Duterte. May epekto po ba ito sa Administrasyong Marcos? Considering the speech of Baste saying that the opening of the flood control mess is a self-destruction for the President. Self-destruction. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte? Hindi po ganyan ang pananaw ng Pangulo. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Bakit? Dahil ito po ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Kung mayroon dapat na managot, iyan ang nais ng Pangulo, dapat na managot. Hindi dapat na tinatakpan, hindi kinakailangan na magkaroon ng cover-up. Ma'am, last question. Na-intimidate po ba ang palasyo sa Rage Intimidate Coalition? talaga. Yun talaga yung tanong. Ang Pangulo po ay hindi namumulitika. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Kitang-kita po natin yan sa mga report na ibinibigay namin. Although pilit na iniiba, tinitwist ng mga fake news peddlers. At alam naman natin kung bakit nila tinitwist at ipinapakitang walang ginagawa ang Pangulo. Hindi maapektuhan ang Pangulo sa mga personal na galit, personal na interes, personal na ambisyon. Ang nakakabahala lamang dito ay ang personal na galit, personal na interes at personal na ambisyon ay gamitin ng taong bayan na galitin ang puso ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang fake news. Yan ang nakakabahala. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Di ba, sa Daily Tribune? Yusek, follow. Nakakatawa yung tanong, nai-intimidate ba kayo sa nai-intimidate? Where's that coming from? Saan nagagaling nai-intimidate? Excuse me, yung rags na yon? Yung raga? Yung accountability. Diyos ko, pangalan lang, hindi makabuo ng maayos Paano mai-intimidate? I-acronym mo na lang, guys. Ganun kasimple yun ganun kasimple. I-acronym mo na lang. 'Di ba? Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Savage. Ang bobo talaga. Saan ka lulugar? Ragamuffin girl. She's a ragamuffin.
gagamapin. Diyos ko. Ang bobo mo, baste, sobra. Hindi na naisip yun, oh. Hindi lang naisip. Anyway, tuloy natin. Up lang din po doon sa event na yon si Senator Robin Padilla. Sabi niya po, kung meron ng future president na si Sara Duterte, meron ding future president na si Baste Duterte. Siguro po yung mga ganitong proposals and the time of crisis na ganitong nararanasan natin, ano po ang pananaw nyo dito and what would be the state of the nation under the Dutertes kung itong isusulong nila? Kung ano man po ang ninanais nila sa gitna ng krisis sa Middle East, yung maaga nilang pamumulitika, yung maaga nilang pangangampanya, hindi na po yan papansinin ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Dahil ang Pangulo po ay tutok na bigyang solusyon ang nararanasan natin dito sa krisis sa Middle East. Kung ano man po ang nais nila at kung ano ang nais nilang ipakita sa taong bayan, ang Pangulo tutok lang sa trabaho, walang bakasyon, walang pamumulitika. Follow-up question mula kay Christian Bascones, PRTV. Ma'am, sabi niyo po kanina na imbis na punahin yung mga ginagawa ng Pangulo, why not mag-suggest at Lawin ng magbigay ng boses mo. rekomendasyon? So if ever man na hindi mamuna yung Duterte camp, if ever na magbigay sila ng suggestion at tulong sa pamahalaan, bukas po ba yung palasyo? Sabi ng Pangulo, nothing is off the table. Kahit saan galing yan. Ang ayaw lang po natin, kahit naman siguro po kayo, ang ayaw po natin ay pamumuna ng walang basihan na nagiging fake news na. Yun lang naman po ang ating ikinababahala. Mabuhay tayo sa mundo ng fake news. Yan po ang dapat nating ingatan. Paano kasi puro fake news to mga Duterte, eh, no? Diba? Sa sobrang fake nila, yung rage hindi na ma-spell, ma-acronym na maayos. Diyos ko. Ang bobobo talaga. Hindi ako makapaniwala talaga na ano, na talaga sinasabi nila yung accountability. Lalo-lalo na si Sara Duterte pinondohan ng drugs tsaka Pogo noong 2022. Di ba? Yan nga ang hearing bukas, di ba? Si Sara Duterte pinondohan ng drugs at Pogo. Diyos ko. Nakakainis. Oo. Pero okay lang. Okay lang yun, guys. Habang tumatagal ang panahon, habang nakikita natin ang katotohanan, mas lumilinaw din ang tunay na kwento. So, at least ngayon, alam na natin na number 1, bobo yung rags. Yung raga. Hindi sila rage, ha? Raga. Oo, raga. Ragamapin girl. Alam na natin, bobo yung raga. Oo. At, Diyos ko, nakakapagod sila, guys. Oo. Ano sabi ni Popoy? Ano sabi mo, Popoy? Wait. Sabi ni Popoy, ang Rage Coalition ay parang Nazi party ni Hitler. Ang goal niyan mang-intimidate at mangsuhol ng mga witnesses at government officials. So, no to Duterte. Salamat sa iyo, Wow Super Chat, naman! Sir Popoy. Wow! Wow! Oo. Diyos ko. Bahala siya sa buhay nila. Pangalan pa lang nila, mukhang di na successful. Asa pa sila ng success sa iba? Pangalan pa lang, palyado na. Ragamapin girl. Okay. Anong say ko kay Kiko Barsaga? O di nakakulong siya ngayon para magkapiyansahin bukas. Okay. Kapiyansahin bukas. Ang bait nga ng PNP sa kanya eh. Binigay yung warrant niya weekday. Lunes. Lunes inilabas para maaga siyang makapagpiyansa. Lalabas yun bukas. Papiyansahin bukas sigurado. Asikasuhin na ng abogado niya yun. Kung Biyernes siya na aresto or Sabado, at least meron siyang 2 days sa kulungan, guys. Liit-liit ng piyansa. Ang liit-liit nung piyansa niya, 46,000. Diyos ko, barya lang sa kanya yun. Wala yun. Diba?
Okay, so mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream. Please don't forget to like, share, and subscribe. God bless you. See you tomorrow, guys, sa ating next Coach Jared Live. Ila-live stream natin yung hearing tomorrow, no, ng impeachment ni Sara Duterte. God bless everyone. See you tomorrow. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.